Good morning, class. And before we proceed, shall we have a short time o moment of prayer? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at muli mo kaming binigyan po ng panibagong sigla. And I pray, Father, that you be with us, give us your wisdom, your guidance as we continue our learning session for today. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako ng konti kasi I work on your diagnostic test. So magkakaroon kayo ng diagnostic test and huwag kayong mag-alala, hindi naman po ito graded. This is just a tool for us to find out kung kumusta na po kayo and then malaman po namin kung ano po yung level po ng or antas na inyong kaalaman patungkol sa pagmamasahe. Okay. So ang inyo pong gagawin, I would like you to dalhin ko muna kayo dun sa ating website kasi doon po kayo gaganap ng inyong diagnostic test. Ito po ay 30 item lang po, no? 30 lang po ito na item. Sandali po. And I'll give you 15 minutes no to answer. Masagot nyo po yung tanong. So you can right now see here. Kita nyo po itong slide. Nakikita nyo na po. May anong nakikita nyo po? Class, ito yung isang diagnosis test, note 30 items, sagutin ninyo within 15 minutes, so wag mag-aalala. Ito isang tool lamang upang malaman namin ang antas ng inyong kaalaman tungkol sa pagmamasa. Ayun. Salamat. So yun po, no? Ito po yung ano natin. So, puntahan nyo lang po yung website. Actually, hindi pa kayo pwede mag-start. Sabay-sabay kayo mag-start. Ayan. Puntahan nyo yung website www.ausaonlineschool.com. Ayan. Tapos, di ba makikita nyo mga pages. So, yung katabi po ng courses, nandyan po yung diagnostic test. Yan po yung i-click po ninyo. Ngayon, to those among you na baguhan pa sa ating website, you need to register no, sa website. So kailangan yung hanapin nyo po, ito kasi log out to kasi naka-login na po ako. So hanapin nyo po yung nakalagay na login or nakalagay po katabi po nun yung registration. Then you have to register your name, put in the data. And by the way, Naka-login na kayo, Doc Ferds? Hindi pa eh. Ano nga yan? Kasi nasa labas ako, ang gamit ko lang cellphone. Hindi Ano? nahihirapan ako. Naka-login na kayo, ma'am? Hindi pa nga din eh. Ano to ililive natin tong kwan? Yung sa Zoom? Ililive muna natin? Hindi. Parang pupunta kayo sa ibang window para maka-enter kayo doon sa yes. Huwag ka magli-leave. Oo. Kasi Ano nga yun, sir? mawawala ka. Kalimutan ko nga. Yung, Oh, i-type, kung naka-Google kayo, i-type mo lang yung AUSA. class, Ayan si sir. ausaonlineschool.com. ausaonlineschool.com. Okay.
Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Patulong po. Na-open ko naman po yung website. Pero saan po banda doon magre-register? Thank you po. Hi, Christine. Doc Ferds? Yeah, ikaw ba yung nagsalita? Hindi, si Ma'am Rose. Ma'am Rose, ganito ang Ay, gawin hindi ninyo. po, sir. Ano ba gamit nyo? Cellphone or Cellphone. laptop? Cellphone po kasi nasa work po ako, sir. Ganun ba? Time lang po. May tatlong parang tatlong lines. Yun ang pipindutin nyo. Sige po, sir. Try ko po, sir. Oh, yan, oo. Andun yung mga choices. Ako natapos na ako after. Okay. So you're seeing now the training syllabus. Okay. Malinaw ba? Nababasa nyo ba? Or do I need to explain? Ayan. Medyo nilakyan ko ng konti. Okay, nakikita nyo na po. Yes, sir. Okay. So ang ating training syllabus, makikita nyo po, magsimula po tayo ng training January 5. Magtatapos po kayo ng training March 30. Ayun po, no? And this is equivalent to 60 hours. Now, sa ngayon, today is January 6, so we have our diagnostic test supposedly para doon sa iba din. Pero the others, I saw the remarks of the others, hindi raw makakapasok. No? So anyway, there are many reasons kung bakit hindi makakapasok. Number 1, baka hindi ka pa nakapag-register. Number 2, baka mahina po yung inyo pong signal. Hanggat maaari po, huwag kayong gumamit ng data. Yung data po, talagang pahirapan po ang data. Kung kayo po ay sikapin nyo po na sa isang Wi-Fi zone po kayo, kasi ang Wi-Fi ay mas malinaw po, mas dire-diretso po yung signal. Ayan. So yun yung 2 possible reasons kung bakit hindi po kayo makakapasok. Kaya kung hirap po kayong pumasok, abangan nyo na lamang po yung ating pong YouTube na upload po regarding sa lesson for today. However, again, may mga technical issues din po tayo sa ating YouTube. There are times mabagal po ang internet. Okay, yung loading time medyo mahirap po. Kaya in fact yung ating activity yesterday hanggang ngayon po ay I don't know kung naka-upload na siya po, pero po since kagabi pinagpuyatan ko pong i-edit po yon. I'm still hoping and praying na nakapasok na po, na-upload na po sa YouTube. Okay, so the first lesson that we will be tackling tomorrow is module number 3 module number 1, mali po ito nakalagay po. Module number 1 is the fundamental concepts of massage therapy. Ayan. So from January 7 hanggang sa January 23, araw-araw po tayo magkaklase except lang po, like what we said, yung Friday po ay inyo pong quiz day. Pag-usapan natin yung mga patungkol sa history ng massage. Saan po nagsimula po ang masahe? Ayan. And then we talk about the effects of massage. Kasi bilang massage therapist, dapat alam natin ano ba yung epekto ng pagmamasahe na ginagawa natin. So yun po yung tatalakayin po natin, no, when it comes to the effects of massage. No? So yeah, may iba-ibang effect na massage. And then pag-usapan din po natin yung mga indications. Pag sinabi indications, kailan recommended ang pagmamasahe. Yan po indications. And of course, the contraindications. And if you notice din po, nilagay po akong schedule sa 22, magkakaroon kayo ng election of class officers.
No? So you try to identify kung sino-sino po yung maging class president nyo po and ano po mga officers ang ilalagay nyo po para sa batch nyo. Ayan. Okay? And then probably you come up with a name, kung ano yung batch name ng grupo nyo. Okay, so that will be on January 22. Ayan, pagkatapos po niyan, ito po, mapapansin niyo po yung massage therapy application. Yung massage therapy application, supposedly, ito po ay nasa second to last item po, no, ng ating pong module. Kaya lang po, inuna ko po ito kasi ito na po yung practical or practical side na inyong exam sa DOE. Ayan. Hindi ko po sinunod po yung outline sa libro kasi po kapag kasinunod po natin po yun, yung oral practical ay nasa last part, baka mahirapan na po mag-adjust yung iba. No? So kaya if you notice, nagkaroon na po ng tweaking, ito yung sinasabi ko na tunique ko ng konti, inuna ko po pagkatapos po ng fundamental concepts on massage therapy, ang susunod na module ang pag-uusapan natin ay yung patungkol sa yung magiging oral practical side, no? Oral practical. Yan. Yan. Massage therapy application. Okay? So, ayan po. That will be on January 27 hanggang February 4. Pero kung gusto niyo naman pong tingnan ng maaga, pwede niyo pong masilip sa ating YouTube channel. Ang dami po nating mga video patungkol po sa oral practical. No? And remember sa oral practical, yun naman po yung element na kailangan nyong aralin na maigi at kailangan ninyong kailan ma-practice na maayos. Halimbawa, yung pre-massage, massage proper, post-massage. Ayan. Tapos, ano yung gagawin nyo sa paghahanda? No? Pag sinabing pre-massage, paghahanda ninyo bago kayo mag-perform doon sa massage proper. Pagkatapos po noon, pag massage proper naman po, kailangan ninyo i-perform yung 5 basic stroke manipulations. Yun. Ano po yung mga 5 basic stroke manipulations? Anyone? Anybody? Si Christine, ano po anong maalala mo sa 5 basic stroke manipulations? Effleurage, pastissage, tap movement, vibration. Wait lang, ano pa yung isa? Friction. Fiction. So ulitin natin, effleurage, pastissage, friction, taputment, and vibration. Yun po ang 5 basic strokes na kailangan ninyong magkaroon po ng mastery. Ayan. Pag sinabi nating mastery, ano po yun? No? Ibig sabihin po nun, alam na alam nyo yung gagawin nyo from beginning until the end. Ayan po. Kaya lang po yung tulad ng binabanggit po natin dito na kapag kayo po ay hindi po o wala po kayong prior knowledge sa masahe, talagang kailangan nyo po mag-double time. No? Kailangan i-master nyo maigi, you spend time to really work on it. No? Talagang kabisaduhin nyo maigi kasi dyan po nakasalalay almost 80% na inyong grade sa inyong oral and practical examination. Ayan. And like nasabi ko po sa inyo kahapon, with regards to the exams sa practical, sa bagong setup po ng DOH, yung Committee of Examiners for Massage Therapy, napansin ko po hindi na po sila masyado ganun kahigpit. Kaya lang po, hindi sila mahigpit, pero hindi kanila papakawalan hanggat hindi mo na-perform yung gusto nilang i-perform, yung gusto nilang makita na i-perform mo. Ayan. No? Iko-coach ka na kanila, no? Igagay kanila, bibigyan kanila ng leading questions para ma-recall mo, ma-remember mo, and then you'll be able to perform accordingly. Ayan po yun. Kaya, hindi na po natin maging problema po kung nakalimutan. Kasi kung alam mo yung gagawin, kahit na nakalimutan mo, at ginaid ka ng assessor,
may ano mo, maitatawid mo, magagawa mo. Kaya sa previous mga taon, wala masyado ako naging problema sa practical exam. Almost 95%, no? Pagka pumasa sa written, almost 95% po ang passing rate po natin when it comes to the practical examination. Ayan. Kaya malaki ang advantage kapag maraming taon na kayong nagmamasahe kasi all you have to do is to put labels in what you are doing, no? Maglalagay lang ng label, maglalagay lang ng pangalan, and then alamin nyo lang yung rationale and yung reason for doing this, for doing that, and of course, alam nyo din yung benefit, no? Although yung benefit hindi naman normally talaga hinahanap, pero just in case na tatanungin kayo ng DOH, may explain nyo po kung ano po ang benefit ng particular na stroke, no, given the situation. Okay, ang sumunod naman po ay yung practice of massage therapy. Yung practice of massage therapy, actually, this is about laws and regulations. This is about the Code of Ethics. This is about the PD or Presidential Decree 856 and the AO 2010-0034. Ayan. So, yun po, doon po natin tatalakayin po yung mga bagay na yon. Kasi para po, of course, malalaman din po natin, by the way, ano ba yung mga grounds. Kasi may mga grounds po na pwedeng ma-revoke ang ating massage license. Yan. So, kailangan malaman po natin, ano ba yung mga dahilan na pwedeng ma-revoke. Kasi po, mayroon pong sistema po ang DOH na kung saan ay, halimbawa, may complaint. No? Yung complaint na yan, ipapasen sa region. Yung region na yan, mag-act on the complaint, mag-iimbestiga sila, and then they will be the one to recommend sa DOH Central Office kung kinakailangang tanggalan tayo ng lisensya or probably, isususpend lang or ang tawag po niya, suspension. No? Kasi ang pinaka worst case scenario is revocation. Yan. So, ibig sabihin po noon, may ginawa po tayo na napagtanto po ng DOH na hindi na po tayo karapat-dapat magkaroon po ng lisensya. Ayan po. And saka napapasok po sa akin po yung medyo mabigat-bigat na po ng mga topic. No? Ito na po yung anatomy and physiology. Yan. Ano po yung functions ng katawan natin, ano po yung iba-ibang parts ng katawan natin, at paano ba na-interrelate ito sa iba't ibang organ systems. Gano'n, no? So alamin po natin po yan. And then down the line, pinaka-last po ay yung ating pagtatalakay regarding doon sa basic microbiology and pathology. Yes. Nung ako yung nag-exam pa sa DOH, ito yung kinakatakutan ko na subject. Kasi ito na yung mga patungkol doon sa mga staphylococcus, mga staphylococcus, mga ganun, maraming mga ukay-ukay, mga iba't ibang mga microbiology na mga terms, no? Or mga pathological terms. Okay? So ito yung mga karamdaman patungkol sa mga hindi nakikita ng mga microorganismo at ano yung epekto nun sa katawan ng tao. Ganun. At ano din yung pwede natin gawin para maiwasan natin na tayo ay magkaroon ng ganung karamdaman. Kasi whether you like it or not, yung ating exposure sa pagmamasahe is mas malapit tayo doon sa mga iba't ibang uri ng sakit. Do you agree with me? No? Kasi hindi natin nakikita po yun eh. Yung client natin, akala mo normal siya, okay naman siya, pero hindi natin alam kung ano yung mga bit-bit niya ng mga microorganisms, no? Na pwedeng humawa po sa atin. Kaya kapag kayo nagmamasahe at medyo mahina-hina yung inyong resistensya, kailangan pag-isipan nyo maigi kung itutuloy nyo ba yung gawain ng pagmamasahe or magbago na kayo ng trabaho. Ayan po. So, yun po yung mga kailangan huwag kayong mag-alala. Like what we said, medyo nakakatakot lang po yung mga terms, pero awan ng Diyos, hindi naman sila ganoon ka-toxic. Okay. Kaya
ayun lang, importante lang is for you to know yung mga basics yung patungkol doon sa mga bagay na to. Okay? Ayan. Pasalamat tayo sa Diyos kasi hindi tulad nung araw. Ang gising yung manok namin. Nung araw kasi, parang minsan sa exam, ah, mataas ang percentage na lumalabas anatomy, yung ganon. O minsan naman, malalaman na lang namin, mataas yung percentage na kinuha nila sa microbiology. Mhm. Ganun po yun. Kaya talagang kakaba-kaba po tayo. Pero awa ng Diyos sa ngayon, like what we said, ah, ako lang medyo maghihigpit sa inyo ng evaluation on this. Kasi kailangan nyo alam yung mga basics na to. Yan. Naalala ko kasi nung araw minsan pag may tinanong yung assessor, hindi nasagot ng estudyante, ang susunod na tanong agad ng DOH, bagong gising yung manok ko dito. Naririnig nyo ba? Nangigay. Lagi po silang highly objective po yung kanilang mga evaluation. Ayan. So sa ngayon, practical na po, no? So more, you really have to understand the reasons why you do things, why you do your effluence, why you do your pet research, yung ganun. So yung mga bagay na kailangan nating bigyan ng ng pansin, no? Kailan indicated yung basahin natin, kailangan contraindicated, yung ganun. Okay. So far may mga questions ba kayo? Do you have anything in mind na medyo nababagabag kayo ng kaunti? May mga tanong ba kayo? Ah, malamang naman naiintindihan niyo yung mga sinabi natin, ano? Okay. Huwag kayong mag-alala kasi mahaba-haba pa naman yung ng ating pag-aral. Yan, tulad ng sinasabi ko, you just have to make sure that number one, kailangan yung you spend time. Sandali ha, kausapin ko lang yung manok dito, medyo maingay. Okay, there you go. Ayan po, yun po yung ating and hopefully you would be able to finish the whole program on or before March 30. Ayan. Okay. Regarding naman sa inyong final exam, tulad ng sinasabi natin, we try to mimic kung ano yung ginagawa ng DOH. Halimbawa, pag sila nagbigay po ng, di ba, nagbibigay sila ng passing score na 75, ganun din sa AUSA. So I will be giving you a series of tests later on. And then you really have to make sure na hindi wag kayong bumaba sa 75%. Yan. So out of 100, dapat po wag kayong bumaba ng ang inyong correct answer ay 75 items. Okay. Now, question. What if hindi kayo pumasa? Okay. Pag hindi pumasa, I will still give you a chance to retake. Nagbibigay pa ako ng retake. Kailan po, ang paggawa pa kasi ng online test, yun po yung maingay na yun. Ang pagbibigay po ng paggawa po ng online test, hindi po ganun kadali. No? Kasi marami
marami kang tweaking na gagawin sa internet. Kaya, ayun po. The normal thing that I do is, kasi like what I said, ano po yan, highly technical po yung paggawa po ng online test dito sa internet, and I charge 300 per retake. Yan. So para lang maramdaman nyo na kailangan nyo talaga magbasa, kailangan nyo mag-aral. Now, I just would like to give a word of caution though, na wag kayong mag-attempt na mag-memorize po ng inyo pong mga test questions. Kasi ako hindi nagkulang ng pagpapaalala, ang exam po ninyo ay hindi po objective. Ayan, hindi po objective. So pag situational po, mahirap po yan memorizein. Ang kailangan po is understanding. Unawaan nyo maigi, pagka binigyan kayo ng situational na tanong, kasi ang situational na tanong normally isang paragraph po yan. Halimbawa, si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag siya, at sumakit yung balakang, kinagabihan, hindi po siya nakatulog. Ano ngayon ang kanyang kondisyon? Yan. So, ano ba yung mga choices? No? Ano pong dahilan? Yung gano'n. Now, sa masahe, ano bang pwedeng ibigay na masahe sa kanya para ma-alleviate, gumaan yung kanyang pakiramdam. Yung gano'n. So, that is exactly situational. That is exactly analytical. No, kailangan ka mag-analyze. Kailangan isipin mo. No, hindi kasi enough sa DOH na tayo magaling tayo humagod. No? Minsan kasi naririnig ko sa mga estudyante, sasabihin sa akin, "Sir, galingan ko na lang yung masahe. Sarapan ko na lang yung masahe." Before, pwede po yun. Pero ngayon, kailangan sa actual o sa real world of work, kailangan alam natin yung ginagawa natin, no? And we will be able to explain to our clients why we do things. Tama ba yon? Do you agree with me? No? Kailangan nating alamin po yun. So, yan po yung gagawin po natin. Okay? Ayan. So, ang tanong, next question probably regarding dun sa inyong exam is, sir, ilang beses ba pwedeng mag-retake? For as long as kaya nyo bayaran. Kaya aralin nyo na maigi. I really hate to collect fees from people. Pero kasi minsan, di ba, minsan kasi, the others, they just take it lightly, no? Hindi nila siniseryoso yung pag-aaral. Alam nyo ba nung dati, ito, mag-side comment lang ako. There was a time before sa Manila, kasi meron pa tayong, yung pinaka-main branch ng AUSA is Manila. We have a branch in Davao and Jensan. I really stayed in Manila for many years. There was a time na naisipan ko i-free ko yung tuition ng training. Oo. Nung unang araw, ang dami nila. Pagkatapos ng mga ilang linggo, biglang nagkawalaan. And the lesson for me there is this, no? Kasi wala silang ginastos. Wala ang mawawala eh. Yun. Kaya kawawa si Mr. Eugenio. Nag-iisa ako doon sa classroom na wala na ng estudyante. No? So kaya ngayon, binabalansin natin, no? Binabalansin natin. Kaya ang akin lang laging hiling sa inyo, study and make sure that once you enrolled at AUSA, kailangan ipakita nyo na talagang karapat-dapat kayo mag-aral under AUSA. Awa ng Diyos, marami tayong mga top-notchers in the past, no? Mga top 10, top 5. May mga blind pa tayo na nagtatop 1. Minsan may mga nagtatop 1 pa, nagtatop 2. Ito ay national exam ito, hindi lang to sa AUSA system. Buong Pilipinas. And at during those times, libo-libo po yung nag-exam sa DOH. No? Kaya, ayun po. No? Kaya, yun yung like ko sabihin na, we do not want you to waste our time. At the same time, we do not want you to waste your time. No? Kaya yun yung emphasis natin ng pag-aaral. At the same time, kasi ako'y lubos na naniniwala na
bawat gawain natin, no, bawat activity natin, we do not do it just merely for men, no? 'Di ba? Yung una nating binasa na talata is about pleasing God. Lahat ng ginagawa natin has something to do with God giving us the stewardship. Ayan. So, yun yung importante na mapahalagahan natin. Kasi kung ano tayo, ulitin ko kung ano tayo, yun ang magre-reflect doon sa ating sa harapan ng ating client. Kapag yun nga I hate to use the term, pagka sabi ng iba tatanga-tanga tayo. Sabi ng iba, sa masahe kasi bawal ang tanga eh. Sorry for that term. No. Ayan. So, kailangan lang talaga nating bigyan ng pansin yung pag-aaral natin. Ha? Okay ba yun? I am willing to sacrifice for you guys for as long as I could see the effort on your side to really study, to really learn. No? Do not take things for granted. Oh. Agree ba tayo doon? Yes, sir. Ayan. No? So, tsaka tulad ng sinasabi ko sa inyo, di ba? Galing ako ng Japan. I've been there for 6 months. I've been to many countries in the past, no, dahil sa wellness. Expose tayo sa mga iba't ibang mga forums abroad. Kaya ako, mabuti ko na kung may time, isi-share ko din sa inyo. Ano ba yung mga experience ko abroad? Ano ba yung nakita ko na medyo lamang yung Pilipino? Sa totoo lang po. Doon nararamdaman naman po ng iba sa atin ng mga OFW, di ba? Bakit mahal ng mga foreigners yung mga Pilipino? Kasi alam nila, iba yung heart ng Pinoy eh. Agree ba kayo doon? Yes, sir. Iba yung puso ng Pinoy. Oo. Kaya kung alam niyo po yung minsan kasi nakausap namin yung may-ari po ng The Farm. It's high-end na spa doon sa Batangas. Ang sabi ng may-ari, ang may-ari po ng foreigner. Sabi ng may-ari, you know, Filipino therapists are very, very good. Oh, galing, no? Talaga impress siya. Kaya lang po, yung karugtong na statement po niya, medyo napaisip po ako. Kasi sabi po niya, talagang magagaling ang Pinoy na mga massage therapist only, sabi niya, some of them are lazy to learn. Ayan. Masakit pakinggan, ano po? Oo, magaling tayong humagod. At sa totoo lang po, naranasan ko po ang masahe ng ibang mga nationalities. Pero pagdating po ng Pinoy, pag nagmasahe ng Pinoy, talaga ang sarap. Kasi ang Pinoy kasi, mayroon tayong ang tawag nun, mayroon tayong caring heart, no? We have a warm personality. Kaya sa totoo lang mga kaibigan, mga kapatid, mga estudyante, we could compete globally. We could compete globally. Yung nasa Japan kami, ito lang. Yung Pilipino, meron tayong masahe. Yung isang bansa, hindi ko nabanggitin yung pangalan ng bansa, meron din silang masahe. Parang yung sinasabi ng mga Japanese na mga clients, oh, Philippine, very good. I like Philippine better. Oh, nakakataba ng puso eh. Oh, ibig sabihin nun, may lamang tayo. May lamang tayo. Kailangan po, galingan lang po natin. Punuin natin yung ating utak ng kaalaman. No? Kasi may puso na tayo eh. Dadagdagan na natin puso natin, dagdagan natin yung kaalaman natin. And I can tell you, I can say, my friends, we could be competitive. Okay? Ayun po. Sige po, I will entertain one last question before we go. Our time check is 1 o'clock, 1:10. Meron ba kayong mga bagay na gustong malinawan? Wala na po. Sir Enjoy. Benji, Yes, Justin. Right. pwede pa po ba mag-diagnostic? Di po ako sa diagnostic kanina. Ilan po sa inyo ang hindi na po
Tulad ako. Ilan po hindi nakapag-diagnostic test? Si Roque. Sino pa po? Jermaline. sir. Ma'am, ikaw po, hindi ko maintindihan yung pangalan mo po. IXEPNT, ano ba to? Pakibago po ng pangalan po na inyo pong ano po, ng screen. No? Sino to? Yung ma'am, hindi ko po mabasa. Okay. Tatlo lang yata hindi naka-take ng ng diagnostic test. Tatlo lang kayo? O si Doc First, okay na yun. Thank you po. Paki-raise po ng kamay. I would like to see. 1, 2, 3. Only 3. What about the others? Ako Okay pa naman. po, sir. Angel? Opo, sir. Sige. Bigyan ko kayo ng gawin na lang natin, gawin ko yung system by tomorrow, mga 11 to 11:30. Okay ba yon? 11 to 11:30 for the The others would like to join. Okay lang na free naman yung exercise. Try nyo lang Okay po. po. Okay po, sir. Thank you. Oo. Okay, sige. Natin yung system. So, basta ulitin ko po, this is just a sample test na tool namin. Malalaman namin kung nasang area kayo magaling o saan area kayo na kailangan natin bigyan ng karagdagang pansin. Okay. So, we'll call it a day. Salamat. At again, I would like to make an apology. Run out kanina dito sa Jensen. At nag-windang yung ating system. But kahit pa paano po, naka-recover naman po tayo. And abangan nyo po yung ating pong video kahapon. Sa ngayon po ay ang aking recording medyo may problema ng konti kasi naputol tayo sa ating sa signal. But I'll try to i-edit natin for today kung ano yung pwede natin. And just the same, i-upload natin sa ating YouTube channel. Okay? So, that will do for today. And I hope and pray we have to be positive. Huwag tayo maging negative, ha? Panghuli na lang po, ako'y laging nag-aalala kapag ang estudyante ay sa simula pa lang kabado na. No, pag tinanong ko, kumusta sir? Parang kabado ako. Pagka ganun yung statement kasi, talagang ako rin kabado din ako. Kasi kabado yung estudyante. Pero kung sinabi ng estudyante, sir, sige kakayanin ko po yan. Apagka ganun, ang sarap ng feeling. Kasi alam ko yung estudyante, sisikapin niya talagang mag-aral. Ayan. Kaya, sabihin ko na rin sa inyo, pagka final exam, di ba sa DOH, pagka exam ng DOH, alam mo sa totoo lang, hindi ako nakakatulog sa gabi. Iniisip ko, Lord, ilan bang papasa? Oo, kung kailangan lang ako mag-pray and fasting, Lord, 100%, yun aking desire lagi. No? Kaya nung nakalipas, marami tayong mga 100% na passers sa boom batch, lahat po, ng exam pasado, wala pong bumagsak. Kaya tuwang-tuwa po ako nun. Kaya ulitin ko po, be positive, always think ahead, and have the excitement in your heart na yung inyong lisensya, hindi lang lisensya, kundi marami kayong matutunan at magagamit ninyo kapag kayo ay nagtayo na ng spa. Diba? Kasi sabihin ko sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayo makontento ng lisensya. Ang dami ko, sandamakma ako na-encounter, ilang libo na yung estudyante ko na naglisensya. Pero kasi dahil minsan, ang mindset lang nila ay lisensya, ay hanggang lisensya lang. Minsan, nag-expire na lang, wala nangyayari. What I'm saying here is, gamitin nyo ito, lahat ng knowledge na matutunan nyo, para ma-inspire kayo na magtayo ng spa. Magkaroon kayo ng sariling business. Maging trainer din kayo. Maging consultant kayo ng mga spa. Yan, no? Wag lang yung, bakit ka nag-LMT? Kasi gusto ko magkaroon ng license. Eh naku kapatid, napakababaw na dahilan po yan. Okay? Like kung sinasabi at sasabihin ko sa inyo, make me proud of you. Tama ba yung English ko doon? No?
gawin nyo na maging proud si Sir Benji sa inyo. Ay, product ko yan. Yung spa owner na yan, product ng Ausa yan. Napakagaling, napakaganda ng business niya. Yung trainer niya, product ng Ausa yan. Kuha niyo po yun. Ay, yun lang naman ang joy ng isang trainer eh. No? Panghuli na lang, yung naririnig ko lagi in the past na ang true test ng isang magaling na teacher ay nakapag-produce siya ng mas magaling na teacher. Nakuha niyo po yun. Nakapag-produce siya ng mas magaling na mga licensed therapists. Yung ganon. Ayan. Yun lang po. Okay, so maraming salamat. See you again tomorrow. And those among you na gusto mag-take ng another diagnostic test, I will give you a chance. Ano sinabi ko kanina? 11:30, 11 to 11:30. No? Para may time pa tayo for other things. 11 o'clock until 11:30. Ayan. Okay? So pass the word around for those who were not able to take the exam, the diagnostic test para makapag-test din sila. Ulitin ko po, very particular ako sa inyong attendance. Mamaya sisilipin ko na naman po kung sino-sino po ang present for today. Ayan. In my list kasi, nag-enroll kayo 40. 40 kayo nag-enroll. Hindi ko Yes, malaman kung saan po yung kalahati. Kasi kalahati lang kayo nandito ngayon. Okay. That will be all for now. God bless and see you again tomorrow. Bye. Sir, may ask a question ako, sir. Yes, pahabol si Christine. Go ahead. Hindi about sa concert kasi this month, sir, is parang mag-renew naman kami another business, sir. So, bali, baka magtanong sa City Hall, sir, baka magtanong sila if kung meron bang license ganon. Ano po dapat ipapakita, sir? Yung Okay. sina. Mm-mm. Okay, ulitin ko po, kung kayo po ay nag-aaral pa po rito and hanapan kayo ng inyong ng business permit, pwede niyo pong gamitin yung certificate of enrollment. You ask kung kailangan nyo ng copy ng certificate of enrollment for this year, for this batch, para yun ipakita nyo po sa City Hall. Okay. Yun lang po ipakita ko. Oo, explain nyo po na nag-aaral pa po kayo. No, mag-exam kayo. Okay. Ayun. Okay. At sabihin nyo lang po sa kanila na awan ng Diyos, by June, lisensyado na po ako. Okay. So, yun lang po ipakita ko. Sige, thank you, sir. Okay. PM lang po ninyo ako kung sino-sino po yung nangailangan po niyan. Free of charge po yan. I will not charge anything. Pero ipapadala ko po sa inyo ay digital copy lang po. Kung kayo po hingi po ng hard copy, then yun yan po, may babayaran po tayo, ha? Pero yung digital copy, free po yan. I can send it to you anytime. Just give me your complete name para hindi na ako maghanap pa doon sa ating internet. Put your complete name and then yan, email address kung saan ko ipapadala niyo yung copy ng enrollment, certificate of enrollment. Ayan. Okay, so maraming salamat and God bless. See you again tomorrow. Bye for Thank you, now. sir. Bye. Salamat. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you.